Isang matibay na pananampalataya. Yan ang ipagdasal mo sa Panginoon. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Mark chapter 8, verses 22 to 26, and I read it for you. They came to Bethsaida. Some people brought a blind man to him and begged him to touch him. He took the blind man by the hand and led him out of the village. And when he had put saliva on his eyes and laid his hands on him, he asked him, "Can you see anything?" And the man looked up and said, "I can see people, but they look like trees walking." Then Jesus laid his hands on his eyes again, and he looked intently, and his sight was restored. And he saw everything clearly. Then he sent him away to his home, saying, "Do not even go into the village." Naranasan niyo na po ba na parang wala kang ganang magdasal o kaya naman tinatanong mo sa sarili mo na nagdarasal ba talaga ako o kinakausap ko lamang ang aking sarili? May mga pagkakataon po sa ating buhay panalangin at sa ating buhay pananampalataya na para bang tagtuyot. Nawawalan tayo ng gana, tayo ay nawawalan ng pag-asa sa pananalangin, kaya naman nararamdaman natin na tayo ay parang nasa gitna ng kadiliman at hindi natin alam kung tama pa ba ang ating ginagawa o kung tama ba ang ating mga sinasabi sa Panginoon. Alam niyo po, sa buhay panalangin, hindi po smooth ang ating paglalakbay. At maging sa ating pananampalataya, hindi po pag sinabing tanggapin mo lamang ang Panginoong Yesus bilang iyong tagapagligtas at hari ng iyong buhay, ay maliligtas ka na. No? Sa ating pong buhay pananampalataya, nariyan pong masusubok tayo, nariyan din na magmamature ang ating relasyon sa ating Panginoon. Katulad din po yan ng pagkabulag. Kapag ang tao ay bulag, natural, hindi po nakakakita. Pero may mga parte ng kanyang katawan na talaga namang matindi. Halimbawa po ang bulag, maganda po ang pandinig. Kanyang napapakinggan kung ano ang nangyayari sa kanyang kapaligiran. At doon siya nasanay. Paunti-unti, kung siya man ay makakakita, yon ay sa pamamagitan ng grasya ng Panginoon na ibinigay sa kanya. Isang pananampalataya na kung saan nagsimula sa maliit hanggang sa ito ay lumaki. Isang uri ng pananampalataya na mula sa hindi pagkakakita patungo sa kaliwanagan. Sa ating pong binasang Ebanghelyo, napakinggan po natin na pinagaling ng Panginoon ang isang taong hindi nakakakita. Tayo po sa ating buhay pananampalataya, maraming beses na nagbulag-bulagan tayo. Aminin man natin sa hindi, may mga pagkakataon na mas pinili natin ang ating sarili. At nag-aktong parang mga bulag kapag ating nakikita na kung ano ang dapat nating gawin pero hindi natin ginawa. Sa araw na ito, humingi po tayo sa Panginoon ng isang biyayang pananampalataya po sana na nakakakita sa kung ano ang dapat gawin sa aming buhay. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, buksan mo ang mga mata ng aming mga puso upang makita namin kung ano ang iyong banal na kalooban para sa amin. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po.
Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lang po ang link na nasa description ng video ito, o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. Kung nais niyo naman pong maging updated sa mga kaganapan ng ating pagpapahayag, you can join our broadcast channel dito po sa ating Facebook page. God bless you po.